skyline that I've seen for the first time. So far from home, right where I'm supposed to be, though you're not next to me. I hope it won't be too long. Late night street walker, roaming the roads at 3:45. Early morning riser, making his way to the corner store. Oh, this reminds me the sun's gonna rise over you and me. One more microphone, a hotel room, alone, a phone call from the floor. Ngayon sa Diyos, may salamat tayo at sa gato. May salamat tayo at dakalahal, iyag grasya, iya katanggap tayo ng labod sa Diyos. May salamat tayo, sabi niyo nga po, through the years, no? Mahabang panahon na kayo ay hindi nagkita, biglang nagkita. Hindi lang kayo ng preparasyon. Naalala ko parang nag-visa na tayo, 48 pa lang. Nag-visa rin tayo, 49. Nag-countdown tayo, sabi ninyo, isang taon na lang, Father, mag-golden matadaan na kami. Ngayon, dumating yung araw na iyon. At yung dumating yung araw na iyon, salamat sa Diyos, kasama tayo. Dahil hindi lahat ang kasama natin noon, kasama natin ngayon. Kaya ka malaking biyaya ito galing sa Diyos. Through the years, tayo ay nahubog ng Diyos. Through the years, mas lalo dapat tayong kuminang. Through the years, mas dapat tayong nagmamahal. Kaya siya dahil na nag-akikira, kapag na pagpimansilibra sa masagradang misteryo, punto ang ipat magano. Nunod tayura, sa kakulangan tayo. Nunod tayura, sa agaw-gawa tayong alwa. Ninunod tayong alwa. Imbabaga tayong alwa. Unkaraw tayo na tiyatuna tan panangasi na Diyos. Salamat. Kanya ko ang pera ng sa santo, nagsumayo galing ang pinasa ang katawan ng Diyos na ito. Kumuot ka sa mga panyagan ng Diyos sa napandigasanan tayo, iyan ang tayo at yan ang Amen. Ulat Antioquia na Pisidia, kaya may bulod ng Abraham. Tan si kayuran, mangigagalang ng Diyos. Si katayo'y ang itaran na Diyos na sayang balaban. At apilgir na saray manaayang at Jerusalem, tan saray manuloy da, asikato'y manangilaban. Agdamot at alusan, iray salita na saray propeta, ababasaan dan kapag-agaw na panagpainawa. Balag, pinatwaray, imbabaga na saray propeta, nang sinitingsyaan dan natusa si Jesus. Ang gaman niya ang gapoy na almuran, katunungan at paninting siya'y patoy bagay ng Jesus. Kinaraw dagay ng Pilato, apapatay ko. Nang kasumpatang ginagaway, ipabagay masangkong sulat, ni paagalit si Kato. Inyapas na krus, tanging punpunda. Balag, sa Diyos, kinaulikot pilay,
tanpigay agaw, anan panunan, at saray akilat si kato, aman lapod Galilea, yaanggat Jerusalem. Si karanatay, magtatasid si kato, at saray tutungod Israel. Wadya kami natang, amang ipulong, at si kayo'y maong abalita. Sa insipay Diyos at saray lalaki tayo, sinumpagod si katayon anak ta. Nang pinaulitod bilay si Jesus. Unong ay babagay kumatuan sa mo. Sikay anak ko, manlapot sayang agaw, siyak so amang. Say salitang katawan. Salamat ng Diyos. Say ubat asal mo. Sikay anak ko, jat sayang agaw, nagmaliwat ni amang. Sikay anak ko, dyan sayan ako, nagmaliw ang yaman. Pinayurong kon manuloy suari, jat tapo na masanton palangay ko, asyon, kwanto. Ibawag ko'y umbagay katawan, kway ari. Kinkway katawan at siyag, sikay anak ko, natad sayang agaw, nagmaliwat ni amang. Sikay anak ko, dyan sayan ako, nagmaliw ang yaman. Kero ka, pag iterkot sikan angin, iray bansa, nakayagyan mo'y intirong mundo. Diyan pa na magloy na baston ng kapalakyang, betagan mura, magmagan muran, singa banga. Sikay anak ko, dyan sayan ako, nagmaliw ang yaman. Kanyan natan, dangalyoyang masakbay, si kayuran arari, manalwar kayo, si kayuran manuloy, si tatakot kayon manlingkor at katawan, tantak mo kayo, si kato. Sikay anak ko, dyan sayan ako, nagmaliw ang yaman. Unalagay tayo. Inkuan ng Jesus, agtumon na kuningon supusayo. Mani siya kayo Diyos, dan mani siya kayo word na siya. Dahil sa lapanayaman na labong ng Ama, doon laang ang mangi paraan na panayaman ko. No anuwayan ko, ang kuyang tumon ibagad sa kayo. Kaya iyakar ko ng pangiparaan ko'y panayaman niyo, pawilang siya, tatawin na kayo, piyan manayam kayo, at kawalaan ko. Ang tayulay dalag, ang mamaarap at laban ko. Tinapad ng Tomas at sigato, katawan, at may ang kailangan mo, paano'y pakaang kami dalag. Dimabal si Jesus, siyak sudalan, sa ikatuan, tansay bilay. Ang kapoy tuon makaundan Ama na agtyan pananaguri ko. At atin na nagkakikira sa katuyan sa Ebanghelyo na katawan. Tayo magsikap. Mga iba na hindi ko nakakaalam, yung mga naka-t-shirt ng puti, sila po yung may grand alumni reunion ng PHS o Pangasinan National High School batch 1974. 1974, nung sila ay graduate sa national, sabi nga nila. At ngayon, 2024, ibig sabihin, 50 years na kayo. No? Ibig sabihin, pag 50 years, ito ay golden. No? Gold na kayo. Ibig sabihin, kapag kayo ay gold, mapapablik kayo. No? Mapapablik kayo. No? Kaya nga, parang natatandaan ko nung kinukwento nyo sa amin, Father, next year na reunion namin, no? Hindi na tayo dito sa malungkot. No? Sana tayo sa Golden Lion Hotel. Golden, kasi golden reunion namin na nun, Father. No?
sinasabi niyo, mahabang preparasyon. Minamahal ko mga kapatid, ano ang pinapaalala sa atin ng Diyos ngayon? Dahil po, sa ating pagbasa, una, ang sabi ni Jesus, huwag kayong maging aligaga sa maraming bagay. In Pangasinan, at kayo'y naguguligon, at kayo'y naguguligon, dagdagan niya bagay. Bakit sinabi ito sa atin ng Diyos? Dahil tayong mga tao aligaga sa maraming bagay. Saan tayo aligaga? Marami sa atin aligaga kung paano maging mayaman dito sa mundo at hindi sa langit. Kaya nga marami sa atin kung makapagtrabaho, wagas, ginagawang araw at gabi, kung makapagnegosyo, wagas, kung makakahaman ng mga bagay-bagay, wagas. Bakit? Gusto mo maging mayaman? Bakit gusto mo maging mayaman? Para mabili mo lahat ng gusto mo. Bakit gusto mo mabili lahat ng gusto mo? Upang sa ganon, pag maganda ang iyong mga damit, pag maganda ang iyong sasakyan, pag maganda at malaki ang iyong bahay, pupurihin ka ng tao. Pupurihin ka ng tao. Kaya nga tingnan natin yung intention natin palagi. Bakit mo ginagawa iyan? Ginagawa mo ba iyan para sa iyong sarili? O ginagawa mo iyan para sa ibang tao? O higit sa lahat, ginagawa mo ba iyan para sa Diyos? Para sa Diyos. Aligaga tayo sa maraming bagay. Katulad na sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon, ano sinabi ng Diyos? Huwag kayong maging aligaga, huwag kayong mapahala. Aakit ako sa langit. Kapag dating ko doon sa langit, alam ko maraming silid para sa inyo. Secure na kayo doon. Pero pagdating ko doon, kung kulang, gagawa. At babalikan ko kayo dito at isasama ko kayo sa langit. So kung titignan natin, binigyan na tayo ng assurance ni Jesus. Kaya nga po, hinayaan ni Jesus na siya pa ako sa cross. Hinayaan ni Jesus na siya mamatay sa cross para sa atin. Yun yung assurance na binigay sa atin ng Diyos. Maganda tingnan natin, saan tayo kumukuha ng kasiguraduhan. Marami sa atin, kuha tayo ng insurance. Kuha tayo ng insurance, life insurance, ano-anong kinukuha natin. Ngayon nga, aligaga yung mga tao. Ano kinukuha ng mga tao ngayon? Healthcare insurance. Bakit healthcare na ngayon ang kinukuha ng tao? Mainit, baka mamaya ma-stroke tayo, baka mamaya mamatay tayo, baka mamaya marami tayo bakas sa buhay. Minamahal ko mga batid, sige nga po, sa kanila, kumuha ka ng health insurance, na-hospital ka. Sige nga, na-hospital ka. Pagdating mo sa hospital, anong sasabihin mo? Okay lang, insured ako. Hindi. Anong sasabihin mo? Lord, tulungan mo ako. Lord, pagalingin mo ako. Lord, ganito. Marami pa rin tayo sinasabi sa Diyos at sa Diyos tayo kumakabit. Ibig sabihin, hindi sa health insurance, ibig sabihin, hindi sa ano-anong insurance, dapat tayo nakakapit, bagtos lagi-lagi nakakapit tayo sa Diyos. Marami akong kakilala na medyo may kaya. Mayaman sila. Na pag sila nagkasakit, kapag sila nasa bingit ng kamatayan, ano sinasabi nila? Father, gaano ka magkayaman, walang magagawa ang pera. Walang magagawa ang pera. Walang magagawa ang kapangyarihan. Walang magagawa yung kasikatan. Kahit na Father, sikat ka, kahit paano mayaman ka, kung nagkaroon ng COVID, hindi yun ang sumatan. Pare-pareho lang tayo. Kulang ang ospital, kulang ang mga alcohol. Pare-pareho tayo. Kaya nga, titignan natin kung saan tayo nagkaiba-iba, saan tayo nagkaroon ng iba, yung pananampalataya sa Diyos. Pananampalataya sa Diyos. Yung iba, sa pananampalataya sa pera. Sabi ng iba, Father, pira-pirahan lang yan.
Pira-pirahan lang yan. Lahat, no, ay meron katapat. Lahat pwedeng bilhin ng pera. No? Doon tayo no? Pera. Para ang sinasabi natin palagi, ginawa ang tao para sa pera. No, hindi ginawa ang tao para sa pera. Pagkos ang pera, ginawa para sa tao. Kaya nga po, hindi natin pwedeng iasa lahat sa pera. Pagkos iasa lahat natin sa Diyos. And everything follows. No? Kapag nagkaroon ka ng pera at wala ang Diyos, wala kang kapayapaan. Pag nagkaroon ka ng pera at wala ang Diyos, hindi mo makatulog sa gabi. Kapag nagkaroon ka ng pera at wala ang Diyos, maniwala kayo sa akin, gaano man kalamig yung iyong kwarto, gaano man kasarap ang iyong mga pagkain, wala nang silbi. Sa tingin ninyo, pag malamig ang kwarto, no, makakatulog ka? Hindi. No, gaano man kasarap, kahit sa tingin ninyo, lechon lagi, araw-araw kung kinakain, steak lagi ang kinakain ninyo, dahil nga mayaman kayo, pero ang tanong, may gana ka bang kumain? Dahil kahit na kumakain ka, kahit na natulog ka, ang nasa utak mo pa rin pera, ang nasa utak mo pa rin paano magkaroon ng maraming pera. Anong sabi nila? Titingnan natin. Sino ang mas may problema? Mayaman o mahirap? No? Ang mahirap, kahit nakamote lang, natapos ng kamote lang ang ulam, masaya na. Tama? Kahit na araw-araw, hindi na tuyo, kasi tuyo, mahal na ang tuyo ngayon. Ang tuyo, hindi na pagkain na mahirap. No? Tapos lang ng kamote, masaya na yan. Pero kapag ka ang mayaman, nagbigyan mo ng tapos ng kamote, magkakawayan, mamamatay na, as in, bubuo na ang mundo. Diba? Tingnan nyo yung mahirap. No? Ako, lagi kong may mga nadadaanan akong tambay. Mga tambay, sa kanto-kanto, umaga hanggang gabi, nandun sila. No? Pero tinatanong ko, paano kaya sila kumakain? Pero nung tinitingnan ko sila, ang gudagod ang mga katawan nila. No? Nung tinitingnan ko sila, parang mas guwapo sila sa akin. No? Bakit? Wala silang problema. No? Kung araw-araw nagtatawanan na lang sila. Pero ako, pag nagising ko sa umaga, marami na ako iniisip. Bago ka matulog, marami na iniisip. Ang tagal, may kaklase ako, tambay lang. Pero kung titingnan mo, bakit parang mas bata pa siya kaysa sa akin? No? Kaya nga pinapalalahanan tayo ng Diyos na huwag tayo, huwag natin ikabit yung buhay natin sa kung ano mga bagay-bagay sa mundo. Pagkos lagi pagtitiwala sa Diyos. Everything follows kapag tayo nagtitiwala sa Diyos. No? Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, pag nagkatuloy ka ng problema, ang Diyos ang magpapadala ng solusyon sa problema natin. At hindi na ikaw ang magkahanap, ano sasabihin mo, ano ang solusyon sa problema ko, paano gagawin ko, pupunta ako sa ganito, hindi. Kapag ka nagtiwala ka sa Diyos, sasabihin mo sa Diyos, Diyos, alam ko, mas matalino ka sa akin, alam ko, mas magaling ka sa akin, ipadala mo ang solusyon sa problema ko. At mayat-maya, nandyan ang solusyon sa problema natin. Dahil kailanman, hindi binibigo ng Diyos yung mga nagtitiwala sa Kanya. Kailanman, hindi iniiwanan o hindi nagsasawa ang Diyos na tumulong sa atin basta higit tayo nagtitiwala sa Diyos. Sa huli, ano sinabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan. No? Kaya titignan natin, anong daan ang tinatahak mo? No? Bakit tinatahak mo? Bago-bago. Bakit bago-bago? Bakit maraming butas yung mga tinadaanan natin? Dahil gusto natin, doon sa butas, doon tayo mamalaki. No? Gusto natin doon sa butas na yun yung comfort zone natin. Gusto natin doon sa butas natin, maglalagay tayo ng matataas na pader upang hindi tayo maano ng ibang tao. Hindi pwede. Lumabas ka doon sa butas mo, maglakbay ka, dahil yun ang paanlay sa atin ng Diyos. Titignan natin yung daan na tinatahak natin. Bakit bako-bako? Bako-bako dahil sa hindi kagustuhan ng Diyos. Bako-bako dahil yun ang gusto natin.
Mabuhay tayo na mayroong laging pagdalaw. Bakit laging may pagdalaw? Naligaga sa maraming bagay. Bakit laging gumagalaw yung buhay natin? Bakit laging inuuta ng Diyos yung buhay natin? Bakit? Dahil sa hindi tayo nakikinig sa Diyos. Lagi ko ito sinasabi na kapag masaya ka, kapag may natanggap kang grasya, anong ginagawa ng Diyos? Bumubulong lang ang Diyos. Bumubulong lang ang Diyos. Sinasabi lang niya, mahal naman kita. Oo, mahal naman kita. Mahal. Yun ang sinasabi ng Diyos. Pero tandaan po natin, kapag umuuga ang buhay mo, marami kang problema, mabibigat yung pagsubok na pinagdadaanan mo. Anong ginagawa ng Diyos? Sinisigawan ka ng Diyos, pinapalo ka ng Diyos. Bakit ka sinisigawan ng Diyos? Bakit pinapalo ka ng Diyos? Dahil ba hindi ka mahal ng Diyos? Hindi! Tanong ko sa inyo, kayong mga magulang, kayong mga lola at lola, anong ginagawa niyo sa mga anak niyo? Pinapagalitan niyo? Pinapalo niyo? Bakit mo pinapagalitan niyo? Hindi mo ba sila mahal? Hindi mo ba sila mahal? Mahal na mahal mo sila. Kaya ka nagagalit, kaya ka ginagawa mo yan, dahil mahal na mahal mo yan. Kung hindi ka nagagalit, ibig sabihin wala kang pakialam, hindi mo minamahal yan, kaya ka nagagalit, dahil mahal mo yan, alam mo. At ganoon ang ginagawa ng Diyos, sinisigawan tayo, pinapagalitan tayo ng Diyos, pinapalo tayo ng Diyos, dahil mahal tayo ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, maglakbay tayo, maglakbay tayo doon sa batang daan. Maglakbay tayo doon sa tamang daan. At ang tamang daan ay walang iba kundi ang Diyos. Dahil ang Diyos ang isang katotohanan. The truth, katotohanan na hindi natin mapagkakaila. Katotohanan na hindi natin pwedeng itago. Ang demonyo, parang totoo. Ang demonyo, yes, maganda sa harap, pero sa likod, bulog. Ang demonyo, para tayo makuha ng demonyo, kung ano ginagawa ng Diyos, pinapagaan ang buhay natin, pero hindi natin nakikita doon sa pinakaloob noon, mayroong isang trap o isang pag-ibong na kapag kinain na kapag nahulog tayo doon, diretso tayo sa impyerno. Kaya nga, marami sa atin, ayaw na katotohanan. Tama? Ayaw na katotohanan. Ang gusto ng mga iba sa atin, yung kaibigan mo, uy, maganda ka. Marami sa atin, ang gustong marinig lang ay mga hindi totoo. Kung ano nang pinagsasabi, uy, ano na kayo, ilang taon na kayo? 50 plus, mga 60, uy, 65, 66 na kayo. Uy, mukha ka ng 30. Yan ang gusto natin marinig. Uy, mukha ka ng 26. Uy, hindi. Kung titignan mo, may wrinkles ka na. Yung totoong kaibigan nagsasabi sa'yo ng katotohanan, kahit kapag sabi, pangit ka. Yun yung kaibigan. Hindi kaibigan niya magsasabi sa'yo na 65 na to sa taglabi sa'yo 18 ka. Pagka may nagsabi sa'yo, uy, parang lang 18 years old, sabihin mo, fake friend ka, hindi ka totoo. Katotohanan na kahit na masakit, tinatanggap natin. Katotohanan dapat malaman natin ito upang sa ganon, yung katotohanan na yun, doon tayo mamumuhay. Kaya nga po, titignan natin, pag sinabi sa'yo, uy, para ka lang 30, kahit na 65 ka na, para ka lang ng 30. Kasi kayo, mapatulog-tulog kayo, nagagulong yan, nagagulong nyo na, nagising ang tingin na, Barbie na, wala na ang matutulong, si Gug na lang, ang balanga, wala na yung gulo, wala na yung unya, nagmumurang kamatis. Bakit? Bakit nagmumurang kamatis? Why? Kasi sinabihan ka na para kang 18, kaya pag-iisip mo, feeling. Dahil ang buhay natin galing sa Diyos. I am the way, the truth, and the life. Yung buhay natin, kahit na sabihin mo, meron akong yung tatay natin ng pare, sumalangin ng kanyang kagawa, si Monsignor Oliver. Pag sinasabihan ko sa kumakain ko yun, yung patigil ako ng hindi, ang dimbalo, kung lahat, ang dimbalo, immortalya. Ngayon, last year, pinamatay siya. 50 plus
namatay siya. Akala ko, hindi balot, no? Kaya nga, nung nagdadala sinabi ako, akala ko, hindi balot. Sabi ko, hindi pwede. No? Hindi natin hawak ang ating buhay. Kukunin tayo sa ng Diyos na kung kailan na gusto na kinagdala yun ng Diyos. Kaya nga, hindi mo na pwedeng i-delay yung pagiging matanda natin. Hindi natin pwedeng i-delay ang buhay. Bakit hindi mo pwedeng i-delay? O sige, tingnan yung bata ka, hindi mo na-experience maging matanda. Di ba? Mas maganda yung na-experience mo maging bata, na-experience mo maging binata, dalaga, na-experience mo may asawa, na-experience mo din maging lola, lolo, yung iba, uy, wag mo mag-bless sa akin, tumatanda ako. Well, nag-bless ka, tumanda na. Lola ka na, kahit talaga. Diba? Kaya natitignan natin yung buhay natin kung kanino nakaangkla yung buhay mo. Hindi pwedeng ang buhay natin nakaangkla sa pagiging kabataan. Hindi pwedeng hindi na natural. No, ang normal, ang bata tumatanda. Kung tumanda ka rin, pumuti ang buhok mo, sabihin mo sa Diyos, salamat sa Diyos. Tumanda ako. Hindi katulad ng iba, hindi na tumanda. No? Tumanda ka, magpasalamat ka sa Diyos. At lagi mo sinasabi, kung sana tumanda ka, meron kang pinagkatandaan. Ang mahirap, maraming matanda, walang pinagkatandaan. Kung mag-isip, akala mo 16 years old na nagdadala ka. No? Kapag nakakita ng guwapo, kinikilig-kilig pa rin. No? Diba? Huwag kang ano dyan. May asawa iyan. No? Huwag yan, sister. Alam mo sabi sa akin, sige, father, alisin mo yung puso ko. Tumitibok ang puso ko, ikasalanan ko ba kung tumibok ito sa maling tao? Well, tapos mumuya-muya, iyak-iyak at hindi na. Maglaro, pagtanda niya, babalik niya, di ba? Isip, iiwanan yung mga kapit, tapos mumuya-muya yung mga kapit. Minamahal ko mga kapatid, ang Diyos na sa Jesus, siya ang daan. Wala sa sunlight, wala sa PNP, wala sa aksa. No? Pagkos, ang daan ay walang iba kundi sa Jesus. Dahil sa Jesus, sa lang yung tunay na katotohanan. No? Walang sugarcoat, no? Walang paplastikan. No? Pagkos, ipinakita sa atin Jesus ang tunay na katotohanan. Dahil ang buhay natin, iramdaman natin sa Diyos na kailangan natin ibalik, hindi po sila pagkos dapat maayos ito. Amen. Of our society, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who are troubled by the pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That in our bodily or spiritual infirmities, we may all healing. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. In the silence of all hearts, let us listen to the prayers and prayers. Anniversary today. Our family, and for all those who are asking our prayers, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Amen.
sayang panahon ng Paskwa. Dahil si Kristo nagpaluwabagan ng Paskwa. Diyan si Gatubig mananam sa pagbalo ng panahon dan sa tuloy ay panarin ng kasalanan. Apasimbalo sa mundo natural dan imaming sto. Apasimbalo na kaya ng Indonesia yung mundo. Duggan niya ang ito nagkakanta na saray ko ng tawag sa pag-aralan. Kanyan pasan ko rin ang kami nakakasi kami na linaong na Espiritu. Kaya magmalugan sa kami alaman at dala na katawan ni Yeso Cristo. Yan ito't mapulos alinawa ni awan ng kairaman. Ang ray inamay ng salamat. Pinisan ko na nagdagdag sa ribabang at ang tuwing kuwan. Mga walawan namin ang saya. Lapod saya sa laman ko. Yan idaraw para sa kayo. Punta mo kaya ng kanilang alamat na halos. Aki salamat ang matindog sa rin mga tantuin kuwan. Awan mo na nung kayo mensahe. Lapot saya sukalis na dalaw. Napalo na nandiyan na anak si Bata. Yan mo para sa ilang panalakot. Apamaan din sa rin kasalanan. Gawin mo yung panganunutan at siya. Sa misteryo ng Panginoon. Tanong na ako, tan malingkod siya. Dahil siya kami kakasi, gagawin niyo minatawag ng bantay na ng Kristo. Yan ang pagkikimon kami kumon, at pagkakasakoy na Espiritu Santo. Nunod mo lang katawan sa Iglesia, yan ikayat na napakadan pa. Ang pagmano na nagdabot tao, ang kaubos Francisco Ipapami, si Socrates si Archibispo Pideli sa matulungan na namin aklero. Natan mo na ng tayura sa kapamilya tayo, yan nila sa iyong pilay. Arami kang klase, kapas tayo, yan pila nakakaitanatan. Nunong mo manilay kami, minaukay mo nila ang ulit na kami din natin pananasin. Tanawan mo na liwaway mo ba? Kasi ang kami namin gagawin ni yang kayo may maligod din ng Rosa Virgen Maria, maligod ang siya sa Boro, sa aking maligod yung Apostol, na namin sa Sangre, maligod si Kamalakot Gatuan, o kanakalimubon yung sa Bibiyang, kung pinay ang dagaan, kamumon itay kaningan, ika, dyan pa naman yun na anak ng Yeso Cristo. Dyan pa naman dito, takolong sa kataminatay, nagkalusok pa lang sika, makapanyanin ng Diyos, sumati ka kasi ng Espiritu Santo, na damit kay Anto nakaantuan. Amen. Abi din naman namin ang ganda at iwan-wan ng malibirong pangalan sa katalang tindasan ng sa Ama. Ipakasin ka nito sa lahat ng pagkakasama sa dalawang dinawaw, si kaya magpipilit na manarin ang tulang ato. Sa kaya ng katawan, dapat sulat mo at sige na. Naging pinagpipilitan ng Kristo,
Cordero de Dios, na nagiging sa ilanay mundo, Dasya naman, Cordero Diyos, yung nagkay ng kasalanan mundo, at atatalaga kita. Naging yung Cordero de Dios. Naging Jesus, sinawa sa malahanan sa tayo. Sa Jesus, sinawa sa mga pinagpinami ng kasalanan tayo. Malimutri ang magpagdalo na hotel. katawan, agapakanayan tuloy sinong nabubuo, bago ng pagkas mo sa sakit na napakabit sa mga ito. Salamat Cristo. Amen. lawas manipit yung mo ng ingalito. Dahil sa katuloy katawan, ng atlalan ito. When Pope Francis was elected as Pope, ang pangalan niya dati ay Jose Maria Bergoglio. Nung siya ay na-elect ng Santo Papa, merong pumulong sa kanya. Ang sabi sa pulong sa kanya, remember the poor. Remember the poor. Kaya nga po, ang napiling pangalan ni Jose Maria Bergoglio, Francis. Dahil sa alam po natin sa St. Francis of Assisi, talagang mahal na mahal niya ang mahihirap. Kaya nga po, nagpapasalamat po ako sa inyong mga PNSS batch 1974 because in your reunion, you remember the poor. Maraming salamat po in behalf of the poor people na yung mga PWDs, yung mga pinapakain ng aming parokya. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong tulong po sa amin. Ang makakaasa po kayo, yung tulong po ninyo sa amin, nakakarating sa mga mahihirap,
makakarating sa mga nagugutom. No? Mula po sa aming parokya, mula po sa mga bata na aming tinutulungan, maraming salamat sa inyo. Sa ikatawan, sa wala kumon at sa kayo, nagpindisyonan kayo ng mga panyalan ng Diyos Ama, ng Anak ng Espiritu Santo, asong palamisa na tayo magnayon si Kristo. Salamat ang Diyos. Good morning po sa inyo lahat. Lumapit po yung mga members po ng angels at saints sa Lord. Members mo ng angels past 1974, ako ay sana mag-bless po kayo. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, Amen. Loving Heavenly Father, on this special occasion of our 50th class reunion, we gather before you with hearts overflowing with thanksgiving. We thank you for the countless blessings you have bestowed on us, the gift of life, the privilege of education, and the enduring friendships we formed during our school days. Lord, we are humble as we have been in the past 50 years. We have faced challenges, overcome obstacles, and celebrated milestones along the way. Through it all, you have been our constant companion, guiding us with your wisdom and showing us with your love. As we come together once again, we pray for unity and harmony among us. Help us to appreciate the unique journey each classroom has taken and to embrace the diversity that enriches our union. May our time together be marked by laughter, joy, and an incense of connection. Heavenly Father, we lift up our prayers for the future. Grant us the strength and courage to continue pursuing our dreams, no matter our age or circumstances. May we be a source of inspiration and encouragement to one another, and may our lives be a testament to your grace and goodness. In your holy presence, we find peace and contentment. Bless this reunion and bless each class we gather here. May the members we pray and the ones we strengthen fill our hearts with everlasting joy. We ask this in praise of the Lord. Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. But will you love me tonight?
me, like I'm looking at you one day. But then I might find I don't want to get in your way, so I don't worry, 'cause Mama said there'll be days like this, there'll be days like this. My mama said, Mama said there'll be days like this, there'll be days like this. My mama said, hey, don't you worry. Mama said,
Hard in the way that I stand, there's nothing else to compare. The style of you leaves me weak. There are no words of speak. But if you feel like that, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Trust in me when I
Just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair, this world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free, this world could be. Ang aking mga alumni, ang Batch 74. Mabuhay, Batch 74! So, may I now turn over this public aid sa ating officer in charge, Governor Flordeliza Riamon Ramos, for a message na. Good morning po sa inyo lahat. I'm Florida Masara. On behalf of Pangasinan National High School family, we would like to express our heartfelt thanks for your generous donation of 150 Eurotex monoblock pens. Gagamitin namin sa Achievers Day sa May 29. At natutuwa po kami dahil malaking tulong po ang Secretary, the President, the Vice Chairman, dito po si Ate Nene, si Madam Marlene, at saka si Rocky. Okay. Next. So, thank you very much on the floor. Palakpakan po natin sa floor. Shall we listen to a message from the representative of this batch? Opo. Magandang umaga sa ating lahat. Masaya ba ang lahat? Mabilis ka, kailangan. Salamat kasi kayo naman. Masanto siya ka po sa Matasis, guys. Ang first fight sa'yo during our time. Kaya lang, first tulong ako dyan. Okay? Ngayon ko nung nabigyan ng gamot, first honorable mention. Ngayon ko ang Makala, Gonzales, Poco, Ayo, Macarla. And to assist our President, Ani Paragas Garcia, to cut the ribbon. May palinganan sa kayo, ito tayo at istilaan, panangaro na bisita
the ribbon cutting of the chairs, monoblock chairs, donated by Batch 74. Salamat nagpanangaruyo at Pangasinan National High School. Tankumon, undo kayo ni Bilayo, tapawin pamil kayo mangipir at science iskilanan. Salamat na panangaruyo, asyan kayo Diyos sa katawan. Okay, so thank you so much po. Mabuhay ang Batch 74! When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. So darling, darling, stand. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by